Ipinagdiriwang ng Ubando, Bulacan ang Fertility Dance Festival o Sayaw sa Ubando tuwing May 17 hanggang May 19. Popular ang kapistahang ito lalo na sa mga namamanata na gustong magkaroon ng anak. Naitampok pa nga ang Ubando sa nobela ni Dr. Jose Rizal na No Limitangere, kung saan mahalaga ang naging papel ng pista nito sa kwento dahil sa mga patron nito nakuha ang pangalan ni Maria Clara. Pero alam niyo ba kung paano nagsimula ang nasabing tradisyon? Pag-usapan natin yan. Noong unang panahon, bago pa man maging isang ganap na bayan, naging bahagi muna ng May Kawayan ang Ubando. Kilala ito noon bilang katangalan na ipinangalan sa punong tangal na tumutubo noon sa lugar na ito. Simple ang pamumuhay ng mga tao noon sa bayang ito. Pangingisda at pagsasaka ang pangunahing kabuhayan ng mamamayan. Pero may mga sinuunang ritual ang mga katutubong naninirahan dito, lalo na para sa mga babaeng gustong magkaroon ng anak. Sumasayaw sila bilang panalangin sa kalikasan. Ang pagan tradition na ito at paniniwala ay nakasanayan sa ilang salinlahi dahil sa maraming pagkakataon na natupad ang kanilang kahilingan. Pero sa pagdating ng mga Kastila, kinailangan nilang ipayakap sa mga mamamayan ang Kristyanismo. Sa halip na ipalimot sa mga katutubo ang tradisyon, binigyan nila ang mga tao ng imahe na siyang pagdadasalan ng mga ito. Dito pumasok ang pagkakaroon ng mga patron. Unang naging patron ng Ubando si Saint Clare of Assisi o Santa Clara. Siya ang dinarayo ng mga gustong magkaroon ng anak. Hanggang ngayon may mga sumasayaw pa rin para sa kanya at ang iba nag-aalay ng itlog bilang simbolo ng kanilang panalangin. Sumunod namang idinagdag si Saint Pascal Bailon o San Pascual. Sa kanya naman nananalangin ng kasaganaan at magandang buhay ang mga deboto. Marami ang nagdonobena bago ang pista at sumasayaw bilang panata. At ang panghuli, ang Our Lady of Salambao. May kwento tungkol sa dalawang mangingisda na nakakita ng imahe ng Birheng Maria sa kanilang lambat. Nang sinubukan nila itong iuwi, hindi raw ito makabalik sa kanilang lugar dahil sa lakas ng hangin. Pero nang subukang maglayag sa direksyon ng Ubando, wala itong kahirap-hirap na nakarating. Para bang pilit silang inakay ng Birhen patungo roon. Kaya naman doon na ito nanatili at tinawag na Our Lady of Salambao. Siya naman ang patron ng pamilya at kabuhayan. Ito ang dahilan kaya ipinagdiriwang ng 3 araw ang pista sa Ubando. May 17 para kay San Pascual Bailon, May 18 para kay Santa Clara, at May 19 para sa Our Lady of Salambao. Sa mga araw na ito ng kapistahan, makikita mo ang mga tao na sumasayaw sa kalsada. May musika ng mga tradisyonal na tugtugin. Pero hindi lang ito basta sayaw ha, dahil para sa kanila, ito ay isang panalangin. Bawat galaw ng mga paa, kumpas ng kamay at indayog ng katawan, mayroong kahulugan. Hanggang ngayon, dinarayo pa rin ang Ubando ng mga tao mula sa iba't ibang mga lugar gaya ng Nueva Ecija, Pampanga, Maynila at iba pa. May mga bumabalik taon-taon lalo na kung natupad ang kanilang kahilingan. Ito ay isang pasasalamat sa biyaya na kanilang natanggap. Anong masasabi niyo sa kwentong to? Share your thoughts at the comment section. At kung gusto niyo ng mga kwentong kagaya nito, i-follow niyo lang ako dahil marami pa tayong dapat pag-usapan.